Yes, alright. Good morning, church! Yun. Panginoon, despite ng maulan na tayo nakapag-attend sa ating morning worship, tayo dito kayo, tayo po yung mga ng bilas, Barnier. First as I sing, I'm into Jesus for dancing on. Are you watching the blood of the Lamb? Are you putting trusting in His places? Are you watching the blood of the Lamb? Are you watching the blood in the smoke dancing blood of the Lamb? Are your garments spotless are they white as snow? Are you washing the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washing the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washing the blood of the Lamb? Are you washing the blood in the smoke-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washing the blood of the Lamb? Beside the garments of the saint in sin, and be washing the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul and clean. Are we washing the blood of the Lamb? Are you washing the blood in the smoke-cleansing blood of the Lamb? Are you garments spotless, are they white as snow? Are you washing the blood of the Lamb? Minsan po, tawagin natin si Brother Arjun sa ating opening prayer. Let's pray. Sorry. Father namin Diyos, Panginoon, pasalamat po kami sa umagang ito. Bibigay mo pinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin ngayong umagang ito. We pray, Lord, pangunahin niyo po ang gawain namin ngayong umagang ito sa mga mensahe, Panginoon, sa awitan ng bawat isa. Kayo po mag-glorify, Panginoon, and sa amin po, pagpalain niyo po kami sa mensahe. Matuto po kami, Panginoon, lalo po mag-develop ang relationship po namin sa inyo, lalo kami magkalapit sa inyo, Panginoon. And linisin niyo po kami sa mga kasalanan namin, mga pagkukulang po namin sa inyo, Panginoon, sa pagharap po namin sa inyo ngayong umagang ito. Salamat po muli sa mga nagdaan ng mga araw, mga linggo, Panginoon, na pinagpala niyo po kami, iningatan, inilas, Panginoon. Salamat po sa lahat ng kabutihan po ninyo, sa inyo pong paalam, Panginoong Jesus. Amen. Tayo mo po. Announcement lang po, pray to pray lang po ang ating mga kapatiran, ng mga karamdaman. Medyo marami tayo ngayon. Gupin po sila Pastor at sila Ma'am Tin. Pray to pray lang po sa kanilang mga fully recovered, sa kanilang mga provisions, at lalo sa ating church anniversary sa darating na December 22. Sana po ay mag-smooth lang yung mga preparation natin, yung mga commitment natin, mga sa foods, at sa ating sa commitment din natin sa speakers. Pag-pray po natin yan, sana magpagyan po natin. And sa mga outgoing na nating mga events, katulad din sa children's ministry, yung sa natin mga commitment din po doon, sa mga tokens natin, saka sa mga foods ng mga bata, sana ma-prepare po natin ng mahusay at mag-smooth lang yung mga preparation sa ating mga events ito mga dating na December. Wala ng further announcement, another song, Brother Nyor, at after this, ang ating church choir. First as I sing, far away thy voice of triumph on my ear is calling. Then I know that sins over this land on every hand. Thou
the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in good land. Let's answer. You're within the words of God, I sing in contemplation. Really love His blessed voice, I see the way it flame. Dwelling in the Spirit, here I learn of full salvation. Gladly will I tarry in good land. I'm living on the mountain, underneath the cloudless skies. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm listening on the manna, on the bountiful supply, for I am dwelling in good land.
Maraming salamat sa ating church choir. Ngayon po, mag-focus na po tayo at nganda ang ating mga pag-isipan sa luwing mensahe. Pastor. Good morning mga kapatid. Salamat sa Panginoon for this Sunday na malamig ang paligid. At nagkakita-kita pa rin tayo sa biyaya ng Diyos at magpatuloy ang kanyang gawain. Ba't wala dito masyado nag-upo? Doon kayo sa likod na mga young people dyan, dito nga kayo. Ikaw Atinik, dito ka na, hindi ka naman matatae rito banda eh. Dito ka banda. Yung mga young people sa likod, dito kayo. Yan, dito. Ha? Ate Luis, huwag ka dyan kasi maalangan kitang lula dyan. Dito ka sa harapan, dito ka. Tapos sis, dito ka dito ka sa harapan. Yan, dito. Ayan, dito kayo. Ayan, gusto ko makita kayo dito sa harapan. Ayan, thank you ha. Ayan, dito ka, tabi kayo no. Ayan, good, very good. Ayan, lagi dito ha. Oo. Kayo mga people at juniors, dito kayo lagi sa harapan. Amen. Ayoko yung nagtatago para kayong mga lulat lulo dyan sa likod eh. Dito kayo sa harapan lagi. Ayan, mas maganda tingnan kayo. Ayan, sa harapan kayo. Di ba? Ang ganda tingnan pag dito eh, parang ngipin na bungal makikita. Yung pinakalikod para lang yun sa mga sa mga bisita at backslider. Yan. Thank you po sa bawat isa na nakarating tayo sa biyaya ng Diyos, safe and sound. May mga kapatiran lang tayo talagang may karamdaman. Si Brother Wensi, pag-pray natin. Gusto talagang pumunta yon, kaya lang medyo pumutok ata banda sa kanyang paa. Kaya ipag-pray natin ang kanyang kagalingan. And this morning, kapatid, we are glad na magkasama-sama tayo in the center of God's Word. And sa mga kapatiran nating nakikinig sa ating live streaming, magandang umaga po sa ating lahat. Dito po tayo sa Biblia, kapatid, in Philippians chapter 3, verse 7 to 11, please. Philippians chapter 3, verse 7 to 11. Nakikita nyo po ba? Basahin ko po rito, kapatid. Sundan nyo po sa inyong mga Bibles, please. As I read these passages from Philippians chapter 3, verse 7 down to verse 11. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Ang ating title ng mensahe, pag-usapan tema ngayong morning, nasa verse 8. For the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. For the sake, because of the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Diyan magkukuha ang ating tema, kapatid. For whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung. The word dung is waste. Nothing. Basura. That I may win Christ, and be found in Him. Found in Him. Si Pablo, hindi mo na makita kahit saan, but in Him. Be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Verse 8. For the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. The title of our message this morning, the excellency of the knowledge of Jesus Christ, my Lord. The excellency of the knowledge of Jesus Christ. That verse in verse 8, yung excellency of the knowledge. The word knowledge is about from the root word knowing. Excellency of knowing Jesus Christ, my Lord. In other words,
yung verse na yan, yung phrase na yan, kung sa ating Tagalog pa, yun ang dahilan ng dakilang pagkilala niya sa ating Panginoong Jesucristo. Si Pablo, sabi niya, what things were gained to me? I count all those things but loss. Because, why he did lose those things? Because of what? Because sa dakilang pagkilala niya sa ating Panginoong Hesus. Kaya it's a great question for this morning. How excellent is your knowledge about Jesus Christ? How excellent is your ability of knowing Jesus Christ as your Lord and Savior? Gaano kadakila ang pagkilala mo sa Diyos? Gaano siya ka-great na kinikilala mo sa iyong buhay? Paul said he was excellent. Jesus Christ is excellent upon knowing anybody else. It's Jesus Christ who is excellent. Sabi niya, wala nang ibang pinaka-great, wala nang ibang pinakadakilang nakilala ko. It was Jesus Christ, my Lord. That's the point of Paul. That's why this morning, the excellency of the knowledge of Jesus Christ. How excellent is our knowledge with Jesus Christ. Gaano kadakila ating pagkilala sa Diyos? Dakila ba talaga? Great ba ating pagkilala sa Diyos? Nung si Jesus Christ ay pumarito sa mundo, kapatid, maraming nanlalait sa Kanya. Maraming nanliliit sa Kanya. Binubuli siya, kapatid. Some of them were misunderstood about Christ. Propeta siya, si Elijah siya. Siya ang pinadala. But for Peter, said, Lord, to whom shall we go? That was the words of eternal life. Thou art the Son of the living God. Paul said, bakit pa ako lalayo? Dakila aking pagkilala sa Kanya. Kung mayroon pa akong natutunan, mayroon pa akong nakilala sa buong pagkatao, sa buong buhay ko, wala na ibang dakilang nakilala ko. It was Jesus Christ, my Lord. That's why this morning, i-challenge tayo, kapatid, kung gaano rin tayo kadakila magkilala sa ating Panginoon. Gaano ba ka-great ang ating pagkilanlan, pag-alam, pagtrato, o pag-conceive tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. No? Tayo muna ay magpipray. Panginoong Diyos, samahan niyo po kami ngayong morning. Salamat po, Ama, sa patuloy niyo pong biyaya sa amin. Maging sa mga pag-iingat sa bawat isa na nakatawid kami today. And even for this great blessing, the Lord, that we can be together in midst of your holy and precious word. Lord, I pray that you will just use your servant in your way. And even, Lord, all of us who are in this place actively listening, I pray that you will open our hearts and minds, and that the Holy Spirit, Lord, will continue to work within us all. And the rest who are listening with us through our live streaming, Lord, bless them also with the word of yours. I pray that the whole time we're about to listen to your word will be a great blessing to us all. And that would also be a way, Lord, that your name will be magnified. You will be worshipped in our midst as your word is being preached to us all. Bless each one of us, dear Lord, at this time. In Jesus' name, Amen. The excellency of the knowledge of Jesus Christ. Gaano kadakila ang ating pagkilala sa Diyos. Ano ang pagkilala mo sa Kanya? Diyan nagbabase, kapatid, ang iyong paglilingkod sa Kanya. Kung gaano mo siya kilala, gaano kalaki or kaliit ang iyong pagkilala sa Diyos, diyan nagbabase kung paano ka umasta ngayon. Kung paano ka maglingkod sa Kanya. Are you with me? Are you following? Oh? Now, si Pablo, kapatid, hindi po natin maniglect kung paano siya mag-serve sa Diyos. Ganon po katindi ang kanyang pagserbisyo sa Diyos. And in these passages na ating binasa, I'll be giving you 3 characteristics of Paul's life that proves himself that Jesus Christ is excellent in himself. 3 characteristics sa buhay ni Pablo, makita natin, kapatid, that proves of himself when he said the excellent knowledge about Jesus Christ is true.
No? Yung sinabi niyang excellency of the knowledge of Jesus Christ, He proved it in 3 characteristics or 3 way of His living. Number 1, in verse 7 to 8. What things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. May mga bagay tayong binibilang, may halaga. Si Paul, before he met Christ, marami po siyang bagay na he counted. Binibilang niya na may halaga. Yung kanyang pagkaparesiyo, yung pagkahudyo niya, kapatid, yung circumcised 8 days, mga kapatid, yung naging tawag niyan, state person siya, naging lawyer siya, naging student siya under the feet of Gamaliel. Lahat ng kanyang yung zeal niya, kapatid, bilang parisiyo, nandoon po lahat yun. Yun ang kanyang pinagmayabang, kapatid. Yun ang mayroon siyang achievement sa mundong ito. Yun ang kanyang binilang na pinakamahalaga, pinaka-excellent sa buhay niya. But when he met Christ, nung nakilala niya ang Panginoon, doon na nagbago ang kanyang pananaw pagdating sa pagbibigay value, pagbibigay halaga sa mga bagay. Nung nakilala niya ang Panginoong Hesus, ang kanyang pagkaparisyo ay naging walang halaga. Nung nakilala niya ang Panginoong Hesus, nung kanyang pagka-lawyer ay nagkaroon ng walang halaga. Ibig sabihin, lahat ng mayroon siyang pinahalagahan noon sa buhay niya sa mundo, nung nakilala niya ang Panginoon, nagbago po. Sabi niya, wala nang ibang dakilang nakilala ako except Jesus Christ my Lord. None of these things. And now he proved that, kapatid. He count those things as waste. He count those things as dung. Are you with me? How he proved that Jesus Christ is excellent on knowing of Him. Number 1, kapatid, sabi niya, I counted loss for Christ. May mawala ba sa'yo pag ang tae ihagis mo? Pastor, siyempre fertilizer yun ngayon. Yung kulangot mo, pag makuha mo at ihagis, may nawalan ba ka? May nawalan, wala. Di ba, nung maliit ka, pag magtanggal ka naman, dilaan mo pa, ang sarap. Oo, ginagawa nyo yan nung maliit pa kayo, di ba? Kahit ngayon malaki na. Oh? Pero yung pagkaabogado mo, lahat ng mayroon kang achievement sa mundo, na hinangaan, binabalyo ng mundo, kapatid, yun yung mahalagang bagay. Pag mawala sa iyo yun, kapatid, di ba loss ang tawag niyan? Kasi may value rin yun eh. May halaga rin yun. Pero sabi ni Pablo, what things were gained to me? Anong maginansya sa akin? Kaya pinag-usapan dito yung pagkaroon ng ginansya sa business. Kaya nating tumaya sa isang bagay para makagain. Yan yung loss and gain. You cannot gain without loss. Tama po ba? Si Pablo, nung nakilala niya ang mundong ito at nakilala niya si Kristo, dito na sa iyo nagtatanong, ano bang dapat kong iginansya? Ang mundong ito o si Kristo? Are you following? Now, para sa kanya, sa verse 8, si Kristo dapat ang kanyang mag-gain. Siya dapat si Kristo ang kanyang ma-win. Para ma-win niya si Kristo, mag-gain niya si Kristo, He lost those things. For the sake that Christ is excellent against those things. Kaya sabi niya, kapatid, I lost of all those things. Those things I counted loss for the sake of Christ. Yes, doubtless, walang reservation, walang duda. Binilang ko lahat ng bagay na yon, but loss. How do you count those things? Binilang nyo bang basura ang lahat ng bagay yon? Alam nyo, kung mayroon pang mahalaga kay Kristo, sa mundong ito, you don't know Christ as excellent. He is not excellent on you. Hindi dakila ang pagkilala mo kay Kristo kung mayroon pang higit na mahalaga sa Kanya. Alam nyo how Paul proved it that Christ is excellent on Himself?
he counted loss those things just to win Christ. He counted loss those things just to gain Christ. Alam mo word na win and gain, it's about reward. Kung hindi ka tataya, walang maginansya, walang reward. Para sa kanya, walang ibang pinaka-reward sa buhay niya na kailangan niyang i-win. It was Jesus Christ. Because for himself, upon knowing Jesus Christ, it is very excellent. Pag sinabi mong dakilang pagkilala kay Kristo, kapatid, kaya mong itaya lahat para mapasayo si Kristo. So number one, you win Him. You win. Ipapanalo mo si Kristo. As if He is your reward, as if He is your treasure, and by all means, itaya mo lahat para makuha mo si Kristo. It's simply proving that your knowledge about Jesus Christ is excellent. Kung talagang dakila ang iyong pagkilala sa Diyos, kaya mong itaya lahat para makuha mo lang si Kristo. Amen. That's the point of Paul. Sabi niya, sige, usapang ginansya tayo ngayon. Mawala to lahat sa akin, basta mapasa akin si Kristo, it's gain. Sige, mawala to sa akin, okay lang sa akin, basta maakin si Kristo. You see, there is nothing lost. Even though he lost those things in this world, but he had Christ, he never lost anything. Kasi si Kristo, wala siyang ibang alam but about the excellency of the knowledge of Jesus Christ. Kung dakila ang Diyos, kung ang Diyos ay makapangyarihan, kung ang Diyos ay napakalaki sa buhay mo at yun ang pagkilala mo, kapatid, you are willing to lose just to win Christ. You are willing to lose just to gain Christ. Because you do not know anything else that is excellent except knowing Jesus Christ. Ganun ba kadakila ating pagkilala sa Diyos? Alam nyo, pag mawalan ka ng mga bagay na valuable, there is what we call kaakibat, for whom I have suffered the loss of all things. Hindi dali mawalan. Si Pablo, he said, loss of all things. When he said loss, it must be of valuable things in this world. Tama po. At nabanggit ko na sa inyo kanina yan. Pero tanggap niyang mawala lahat yon. And it was an anticipation of suffering. When you lost of those things, tanggap mong mag-suffer ka. Hello? Mayroon na bang naitaya nyo para lang sa dakilang pangalan ng Diyos? And right now you are suffering on it? Sabi ni Pablo, dinesisyon ko yan, ginawa ko yan, just to win Christ. Para bang may gusto kang pinakamahalagang bagay, gusto mong mabili. So pinagtrabahoan mo todo, nag-ipon ka ng pera. Walang saysay sa iyo ang trabaho, ang pera na ito, mawala sa iyo para in exchange na makuha mo lang ang bagay-bagay na napaka-importante, mahalaga sa iyo. It's the same with Paul. Kung ang paraan, makuha ko lang ang atensyon ng Panginoon, makalingon lang siya sa akin, mapasa akin lang siya, kung ang paraan lang ay ibigay ko ang lahat para sa Kanya, para mapaakin siya, then I will decide to lose everything para sa Kanya. Di ba, nung nangligaw ka, mahirap ligawan, ginawa mo lahat para mapasayo lang, mapasa Kanya lang siya sa'yo. Papasakan niya ka. Ha? Tama ba? Nagawa niyo ba yan? Nung nanligaw, nanunuyo kayo? Ano yung nanliligaw? Nililigaw niyo, ha? Nung nanunuyo kayo, di ba lahat ginawa mo para makuha mo lang siya? Lahat ng papugi. Nung ako nakaranas din ako nung high school, hindi ba ko sanay sa mga ano nga yung uso nga yung master cleanser? Ano na? Naabutan niyo pa yon? Di ba, master? Na para pag makapunos kami, akala mo master na kami. Lagay-lagay yan. Tapos, lahat gawin. Bibili na kahit wala namang pangbili na kung ano-anong ibang bagay, pero bibili talaga ng master cleanser. Hindi kami pala toothbrush, nagtutoothbrush na. Lahat gawin, kapatid. Pamasahe, panglaan, papunta doon. Para makuha mo lang yung attention niya at mag-uusya siya sa'yo. Kasi lahat yun, kapatid, ng gastusin, paglalakad, bilad sa init, sakripisyo, walang saysay yun. Ang mahalaga siya na makuha mo siya.
Hello? Now, sabi ni Paul, sa lahat ng pinagtiyagaan, pinaghirapan ko, sinakripisyuhan, pinaggastusan, pinaghirapan para mawin. Wala na ibang pinakadakila at satisfying, kumplito na pinaghirapan ko at reasonable na paghirapan ang aking Panginoon. Kaya I am willing to lose those things, suffer those things, para sa akin lang ang aking Panginoon. It's about the excellent knowledge of Jesus Christ. Dakila ba ang Panginoon sa buhay mo? You win Him. You win Him. Prove that you win Him. Hello? Yung ginagawa mo, sapat na ba? Masabi mong nakuha ko na si Kristo. Sapat ito na na-win ko ang Diyos. Ganun lang ba kasimple ang Diyos sa'yo? Siyempre, kung toothpick lang, tag 50 centavos, 1 peso, 5 pesos, mabili mo na. Pero wag po si Kristo. Hello? He is of that greater value. He is a preeminent God. He is the King of Kings and Lord of Lords. Hindi basta-basta makuha mo yung atensyon niya. Baka nga sa kaligtasan nga kapatid, hindi pa tayo saved. Kasi we cannot deny ourselves. We cannot lose those things. We cannot forsake those things for the sake of Christ. Baka hindi pa nga tayo saved eh. Kasi doon pala sa kaligtasan, dapat napagtanto na natin, this world is not enough. Christ is enough. I am willing to lose myself, to lose this world for the sake of Christ. Is He excellent on you? Then prove it, you must win Him. How do you win Him? Kailangan mong tumaya. Sa piryahan, dyan nakapasok ng piryahan. Mga taya-taya. Ha? Ang madalis ko sa math, nagsastudy kami sa math nung high school pa kami. Hindi naman ganun kagaling. Parang ano lang, may punting problema lang kami. So, pag doon kami sa peryan, dapat pula-puti lang ang aming laruin. Kasi 50-50, malaki ang chance manalo ka. Pero yung dami pang mga chichiburichi, ayaw namin yun, mga 50 options, 5 options, yung 2 options lang. Kasi ibig sabihin, yung probability, napakadali kasi black and white lang eh. Pula-puti lang eh. So, ang probability, madali. Now, ang tayaan ng kapatid, malalaki. So, kami mga kukunsabo kami na magtayaan. Malalaki ang taya. The more malaki ang taya, kapatid, malaki ang reward. Tama ba? The more malaki ang bitawan mo, the more malaki ang asahan mong balik. The more malaki ang bitawan mo, malaki rin ang asahan mong mawala sa'yo. Tama ba? Pero kaya naming bumitaw ng malaki. Kasi alam naman namin ang balik dito malaki pag mapanalo. Alam mo yung pag mayroon kang itaya kay Kristo, kapatid, wala kong talo doon. Pinakamalaking panalo pag mapasayo si Kristo. Pinakamalaking winner ka na, kapatid, champion ka na sa buhay mo pag mapasayo si Kristo. Though you have lost those things and you have Christ, ikaw ang pinakapanalo, kapatid. Kaya wala na pong ibang pinaka-rewarding, greatest treasure na mayroon tayo nung tayo ay nagkaroon ng Kristo sa buhay. Kaya nga po, kapatid, si Paul sabi niya, I am willing to suffer by losing those things and counting those things as waste, as dung, that I may win Christ. Para mai-reward lang sa akin si Kristo, I choose to lose those things that I may win Christ. You must win Christ. Today, what do you do? If you know, if you've said na si Kristo ay ang pinakadakilang Diyos sa buhay ko, how do you win Him? Ganun lang ba siya ka-valuable sa'yo? Kunting ulan lang, hindi ka na makapag-pagamit sa Diyos? Kunting bagay-bagay lang, magtatampo ka na agad? Ganun lang ba ang paraan mo para makuha si Kristo? Ganun lang ba siya kabarat sa'yo? Ha? Hindi ba siya ganun kahalaga, ka-treasure sa'yo? Hello, paano mo pinalagaan si Kristo na mawin mo? Mayroon bang pinakamahalagang bagay sa iyo na nawala for the sake lang kay Kristo? Is He excellent? If God is great, if God is excellent, preeminent on you, then you must win Him.
You must win Him. To win Christ is to accept losses. Mapasayo si Kristo, kailangan tanggap mong may mawalan sa iyo. Hello? Diba? May bagay na pinakamamahal sa iyo, nagkaroon ka niyan kasi may winala ka rin, may in-exchange ka eh. Si Kristo hindi ganun kabarat sa atin. He is great. He is preeminent. At hindi basta-basta mapasa atin siya without losing something on us. Tayo nga, napaka-importante tayo sa Diyos, di ba? Napakahalaga tayo sa Panginoon. Para makuha lang tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak para sa atin. Para makuha tayo ng Diyos at mapunta sa langit. At maging anak lang tayo ng Diyos. Maging beloved tayo ng Diyos. Anong ginawa niya? Binili niya tayo sa halaga ng kanyang anak. This morning, kapatid, is the same principle. If you want to win Christ, if you want to consider Christ as great, as excellent, we must win Him. Winning Christ is to accept losses. To win Christ is to face suffering. Kaya maraming naglilingkod. Ano lang? Palamya-lamya lang ba? Komportable lang. May gusto ang Diyos. Ayaw mo kasi ayaw mo maghirap. Ayaw mo mag-adjust. Hindi talaga ganun ka-excellent ang pagkilala mo sa Diyos. Hindi siya ganun kadakila. He is not great on your knowledge, kapatid. Hindi mo siya tinuturing na dakila, makapangyarihan, napakalaking Diyos sa buhay mo. If He is really excellent, if He is really great, if He is really God, then you must win Him. You must accept losses. You must face suffering just to win Christ. Amen? He is your reward. He is your treasure. He is your all in all. You must win Him. Kaya si Pablo, hindi man natin maisahan pagdating sa taya-taya at sugal-sugal, no? Matalino si Pablo. Pero sabi niya, ito yung decision ko. I'm willing to lose everything just for one important thing, that I may win Christ. Now, is there anything in your life valuable? Most valuable na kaya mong mailos for the sake of Christ? You must win Him. You must win Him. Number 2, you win Him. Then verse 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through faith in Jesus Christ, the righteousness which is of God by faith. So you win Him. Then you witness Him. You win Him, you witness Him. He is your reward, now He is your righteousness. Alam mo si Pacquiao, kapatid, para maipanalo niya lang ang kanyang titulo, ang kanyang build. Hindi rin madali. Marami siyang loss of time para sa family. Loss of money para sa mga preparations. Diba? Nung inano lang siya ng schedule pa lang, pumunta na agad siya ng, sabi, Nevada ba yun? Doon siya sa bandang malamig para mag-adjust na ang kanyang katawan. Tapos day to day, nagja-jogging, nagtitraining na. No? Tapos nagpipigil na ng kain, sinusukat na lang. Tama po ba? So mayroon na siyang tinatawag na mga adjustment, mga hardships na kailangang daanan para ma-win lang ang kanyang titulo. Para maabot niya yung posisyon, yung reward na pinaka-treasure, kapatid. Para ma-win niya yan, makuha niya yan, kailangan niyang mag-undergo ng hardship, ng suffering. Kailangan niyang tumaya para makuha yung pinaka-gusto-gusto niyang panalo. Now, nung nanalo na siya, kapatid, nandun na siya sa gitna sa ring. Alam mo yung pag ikabit na sa'yo yung belt, magpalapakan na ang lahat. Kasi yung belt na yan, nagsasabi yan kung sino ka. Amen? Balik tayo kay Pablo, kapatid. Lahat ginawa niya para makuha niya si Kristo. Ibig sabihin, kapatid, na iniwan niya na ang buhay niya makamundo. At ngayon si Kristo na lang ang mayroon sa kanya. Now, kung tingnan mo ngayon si Pablo, wala ka nang makikitang buhay ni Pablo. Except buhay ni Kristo mayroon sa kanya. Para bang, balik tayo kay Pacquiao. Si Pacquiao, kapatid, pagtanggalan mo siya ng belt, ordinaryo lang po siyang tao, gaya sa atin. Pero pag isuot ang kanyang belt, kapatid, kakaiba sa kanya. Tingnan mo siya.
You see, depende sa ating panunuot, depende sa ating sinusuot, kapatid. Doon tayo makilala. Si Pablo, kapatid, kung nakitaan mo siyang nagbago ang kanyang buhay, naglilingkod na siya ngayon sa totoong Diyos kagaya sa atin, hindi niya siya kagaya ng mayabang sa mundo. Hindi niya sa kanyang sarili, kapatid. Naglilingkod na siya sa Diyos. Naging missionary siya. Naging preacher siya, kapatid. Naging bold siya, kapatid, sa pag-preach ng gospel. Siya po ay nag-encourage ng mga simbahan, kapatid, ng mga Krisyano. Nagpapagamit siya sa Diyos. Nakita mo, kapatid, ang kanyang righteousness na buhay. It's not Paul. Sabi niya, hindi ito ako. Kung mayroong nagbago sa buhay ko, kung ginagamit ako ng Diyos ngayon, it's not me. It is Christ's righteousness. Ibig sabihin, kapatid, ang kanyang patutuo ngayong nagbagong buhay, hindi iyan siya. It was Jesus Christ. Ibig sabihin, kapatid, kung mayroon siyang pinasikat sa buhay niya ngayon, na nagbago siya, naging okay siya, hindi siya yon. Kung anong okay sa kanya, nagbago at improve, maayos na buhay, it was the life of Christ. It was Christ. Hello? Yung bang kung mayroon kang ipinagmalaking, nagbago, nag-ayos sa buhay mo, yung si Kristo. Hindi yung nakatapos ka na pag-aral. Hindi yung mayroon kang achievement sa mundo. Hindi yung kung anong sino ka. Kundi kung sino si Kristo na nakilala, na excellent, nangingibabaw sa pagkatao mo. Sabi ni Pablo, kapatid, verse 9, and being found in Him, not having mine own righteousness. Si Pablo, pag tingnan mo siya, makita mo talaga si Kristo. Being found in Him. Ano po yung kapatid? Saan mo si Pablo lagi makita noon? Sa kanyang pagkaparisyo. Sa kanyang pagkaabogado. Sa kanyang pagka-state person. Sa kanyang achievement sa mundo. Makilala mo siya noon sa kung sino siya na magaling. Pero lahat ng kanyang galing, ipinagbasura niya yon. At kung mayroong galing na natira sa kanya, it was Christ's righteousness. Kaya nga po, ang ating ipinagmayabang, kung totoong excellent, dakila ating pagkilala kay Kristo. Dapat ang righteousness ni Kristo, yun ang mangingibabaw, magkikinang sa pagkatao natin today. Amen. Hindi yung nasave ka by grace, tapos ang sikat pa ng yabang mo, ang sikat ng sarili mo, ang yabang ng tao nandun pa rin. Dapat nawawala na yon. Yung ating pagkatao, wala na po yon. It must be Christ's righteousness. Ang siyang mangibaw. Sabi, not having mine own righteousness, which is of the law. Alam nyo, sabi ni Pablo, pag nasa law pa ako, tapos nagawa ko yon, credit sa akin yon. Di ba? Yung 10 Commandments, pag nagawa mo yon, magaling ka. Pero sabi ni Pablo, kung may righteousness man ito, hindi dahil ginawa ko yung law, kaya ako no, hindi ito sa aking righteousness. It is the righteousness of Christ by faith. Kaya kung nagbago ang buhay ko, nagsisimba na ako ngayon, nagsusupport ako sa gawain, nag-attend ako sa gawain ng Diyos, umaawit ako sa gawain. Every Sunday, talagang prosigido ako mapunta ng church, nagpapagamit ako sa Diyos. Dahilan kay Kristo, walang galing sa akin, siya po ang nangibabaw sa buhay ko. It means that He is excellent in your life. You witness Him. Pinapakilala mo. Siya ang sikat sa buhay mo. Siya ang naging mataas sa buhay mo. Our righteousness must be credited to Christ. The changed life, the righteous life we have, it is by grace alone. Kaya yung saved by grace alone, changed by grace alone, we have served by grace alone, we can sing by grace alone, I have changed, I have this righteousness by grace alone. Kumbaga si Pacquiao, kapatid, kung anong pagkilala mo sa kanya dahil sinuutan siya ng belt. Tayo kung walang Kristo, we are nothing. Kaya si Pablo sabi niya, alam nyo, nung abogado ako, akala ko excellent na ako. Kasi nung wala pa siya kay Kristo, anong pinapasikat niya na excellent siya? Yung kanyang pagka-abogado. Yung kanyang pagka-parisyo. Tama ba? Pero nung kay Kristo na siya, sabi niya, ay, hindi pala yung pagka-parisyo ang excellent. Kung mayroong akong ipagmayabang ngayon na sikat sa akin, si Kristo. Yung kanyang kabutihan, yung kanyang righteousness, yung kanyang kamatayan sa krus na kaya magpatawad sa aking kasalanan, yun ang ipinagmalaki ko ngayon. Yun ang ipinagmayabang ko. Hindi yung mga achievement ko sa mundo.
So, ibig sabihin si Pablo, kapatid, pinapakilala niya, hindi niya kinakaya si Kristo sa buhay niya. Our righteousness must be credited to Christ. Our righteousness must be credible to Christ. May nagbago ba sa buhay mo? Dapat dahil kay Kristo yan. No, tanong ko sa inyo, yung pagbabago ng buhay mo, sapat ba yan to prove na kay Kristo yan? Fit ba yan na sabihin na kay Kristo itong pagbabago? Ganyan ba ang magawa ni Kristo ang pagbabago sa'yo? Nasundan niyo ba ako? Naintindihan yung dalawang sinabi kong righteousness? Kung mayroon mang righteousness nagbabago sa ating buhay, dapat dahil po yun kay Kristo. Now, yung pagbabago na yan, sapat mo ba yung i-prove sa lahat na yung pagbabago yan, kay Kristo yan? Baka hindi naman fit na pagbabago yan. Nasabi mong, i-credit ko to kay Kristo pagbabago, pero hindi naman ganyan ang magawa ni Kristo sa'yo. Kulang-kulang yan eh. Tamad ka nga maglingkod sa Diyos, wala kang gana sa Panginoon, tapos yung righteous na yun, yung ipagmalaki mo, kay Kristo to galing. Baka sa'yo-sa'yo lang yan. Is it enough, that kind of righteousness, to prove that is the righteousness of Christ? Baka kulang-kulang. Baka hindi mapaniwalaan. Hello? Are you living right? Are you being changed? Is that change, kapatid, is capable to show that is the hand of God working for you to change? Sapat ba yan? Sabihin mo, Diyos ang gumawa nito. Ganyan lang pala ang magawa ng Diyos sa'yo? Ganyan lang palang klaseng buhay? Look at Paul. Can you convince the life of Paul that it was really God's work in his life that made him right? That made him change? Was there any change in the life of Paul? Come on. Mayroon po ba? Of course, he left those things and solely following Jesus Christ. Wala kang masabi. Talagang nagbago ang buhay niya. At sabihin mo, Lord, sapat yung ebidensya na yon na ikaw talaga ang gumawa niyan. Yung nagpagbabago sa buhay mo, sapat ba yan? Ma-prove mo ba na gawa ng Diyos yan? Parang kulang-kulang nga eh. Sapat ba yan? O nagdududa? Ito si ano, parang duda ko kung ang Diyos ba ang gumawa sa buhay niya. Parang wala namang nagbabago. Baka wala naman talagang kumilo sa buhay mo. Baka wala naman talagang Kristo sa buhay mo. Ang dakilang pagkilala sa Diyos, kapatid, ay ang ipanalo mo si Kristo. Ipakilala mo si Kristo. Sabi niya, ang righteousness, ang pagbabagong buhay sa akin, it is through faith in Jesus Christ. Nung nanampalataya ka kay Kristo, nagbago ba ang buhay mo? That's your witness. Kung nagbago man, kapatid, dahil po yan kay Kristo. At dapat yung pagbabago yan, sapat yan na magsabi na gawa yan ni Kristo, hindi yan akin. Baka ba nagdududa pa tayo na itong gawang ito, baka akin-akin lang. Ito hindi naman ito gawa ni Kristo. Hindi ganito gumawa si Kristo sa akin eh. Kasi si Pablo, nung ginawa ni Kristo ng pagbabago, talagang pagbabago na wala kang magdududa. Di ba napansin nyo ba ngayong panahon? Come on, nandyan ba kayo? Yung ngayong panahon sinabi, binago ako ni Kristo, pero ang layo ng agwat ng ating pagbabago, gaya ng mga early Christians na binago ni Kristo. Ang layo ng agwat. Are you following? Sabi ngayon, binago ako ni Kristo, ang Diyos kumilo sa buhay ko. Wala kang gana mag-share kay Kristo. Nahiya ka nga sa Kanya. Hindi mo kayang mag-suffer para kay Kristo. Wala kang pagtitiis. Hindi mo kayang ipaglaban siya, itataas sa buhay mo kaysa sa mga bagay na ito. And then you tell me, I have Christ, He changed me. Baka kanta ka ni Sarah Geronimo. Di ba may kanta yan? You changed my life in a moment. Maka isang segundo lang, isang linggong pag-ibig ka lang, wala naman talagang totoong nangyaring, kumilos ang Diyos sa iyo. If really Christ is working in you, you must have that changed life. And that change is a radical change. It is a 360. 360, bumalik no? 180 degrees, talaga na pag-ikot, kapatid. You witness Him. Our righteousness is enough to prove that it is the righteousness of Christ. It proved that it fits His righteousness. Para bang
ang damit ng righteousness ni Kristo, yun ngayon ang sinuot mo ngayon. Hindi yung imitation lang, hindi yung copy-copy lang. Talagang genuine yan, branded ni Kristo yan ang suot mong righteousness today. Kayo, makaprove ba kayo na ikaw ay binago ka talaga ni Kristo? Ang buhay mo ngayon ay ebidensya ng kamay ng Diyos ng pagkilos sa'yo. Can you prove it? It means you witness Him. It means you prove that the excellency of the knowledge of Jesus Christ is true to you. Kung totoong dakila ang Diyos sa buhay mo, you win Him. You witness Him. And number 3, kapatid, verse 10 and 11, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Si Pablo, kapatid, nung sinulat niya po ito, at sinabi niya ito, kapatid, hindi po madali ang kanyang kalagayan. As I've said many times, siya po ay na-detain, siya po ay nakulong, dahil sa pangangaral kay Kristo. At kahit man suffering, mahirap ang kanyang sitwasyon, kapatid, pero verse 10, never po siyang nag-regret, never siyang umatras, never siyang nawala ng gana. Sabi niya, ganado pa rin akong makilalang lubos ang Panginoon. Gusto ko pa rin siyang makilala. Gusto ko pa rin maging malapit sa Kanya. I want to know Him more. I want to get closer to Him more and more. Are you following? You see, para sa kay Pablo, sabi niya, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings. Alam niyo po ba, gusto ko lang kayong maintindihan, dito sa gawain ng Diyos, kung mayroong pinaka-importante sa iyo, hindi yung singing mo, kundi yung pinag-awitan mo. Are you following? Kung mayroon ka mang binibigay na offering sa Diyos, hindi yung offering ang yung pinagbigyan mo ng offering. Yung inaawitan mo, yung persona, yung Panginoon ang importante sa iyo. Dito, kapatid, ang ating paglilingkod sa Diyos is not just more on doctrine. It's about the person of Jesus Christ, that you must get to know Him in your real, intimate experience, na talagang totoo siya, buhay siya, gumagana siya, kumikilo siya, ranas na ranas mo siya, day to day sa buhay mo. Yan ang pinakagusto ni Pablo sa buhay niya. Alam nyo, wala na pong saysay silbi ang ating buhay. Piki yung ating pag sinabing, ang Panginoon ay dakila sa buhay ko, which is day by day, hindi mo nga siya naranasan intimately. Hello? It's just simply an hypocrisy. We are just deceiving ourselves when we tell, ay si Kristo ay dakila sa buhay ko, pero day to day, hindi mo man siya intimately naranasan, na experience, na real active siya sa buhay mo day to day. Prove it that God is excellent when you experience Him in an intimate way. He is your satisfaction. You long for Him. You love Him. You are desiring to know Him more. Si Paul, nung nakilala niya ang Diyos, and when he decided to win Christ, he lost everything, at pinakilala niya si Kristo ang dahilan ng lahat ng ito. He witnessed Him. Sabi niya, after all, sabi niya, hindi pa rin ako nagsawa. Kung anong ginawa kong effort noon na makuha ko si Kristo, mag-effort pa ako todo kasi hindi pa sapat aking pagkilala sa Ang dami ko pang dapat matutunan sa Diyos. Ang dami ko pang dapat magagandang makita sa Kanya. Ang dami ko pang dapat ma-experience kung sino ang Panginoon sa akin. Kung sa relasyon pa, kapatid, hindi ka nagsawa sa Diyos. Hindi nakakasawa ang ating relasyon sa Panginoon. Alam nyo, pag wala na kayong gana sa Diyos na makilala siyang lubos, nagsawa na kayo. Naubusan na ang iyong pagkilala sa Kanya. Hindi na siya excellent, hindi siya dakila. Kumupas na. Pero sabi ni Pablo, kapatid, hindi kupas, hindi kumupas, hindi exhausted aking pagkilala sa Diyos, because today, if you want to ask me, I want to know Him more. I want to get closer with Jesus more and more. At alam niyo po ba, kapatid, ano ang parte na gusto niyo makilala kay Kristo?
Nakita niyo ba yan? I want to know Him in the area of what? The power of Christ's resurrection. Ibig sabihin, kapatid, sabi niya, Panginoon, gusto kitang makilala kung gaano ka makapangyarihan na kaya mong mabuhay muli. Gusto niyang alam mo yung masilaya niya kung gaano ang Diyos ka makapangyarihan, gaano ang Diyos ang kakayahan niya. Yung kanyang makakaya, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagka-omnipotent, kapatid. Gusto niya yung kahit paano makita, kapatid. Minsan ang ating relasyon ganun kamabaw sa Diyos, hindi siya dakila sa ating pagtingin. Kasi hindi pa tayo ganun masyadong nakakita sa kapangyarihan, sa kayang magawa ng ating Diyos. Yung palang masabing naligtas ka, kapatid, yun yung pagkilala na ang pagkabuhay ni Kristo, sapat yung panaligan mo siya na kaya kang hindi maimpyerno, kaya kang mapunta sa langit. Kasi kahit ang ating Diyos, kayang mabuhay mula sa kamatayan. That's the power of His resurrection. Pag naintindihan mo yan, kapatid, lasapin mo, hanap-hanapin mo ang Diyos. Kasi wala kang ibang nakilala na kayang magtugon sa mga pangarap, sa gusto ng buhay mo, si Kristo lang. Because He can raise from the deadness of your sin. Kung walang Kristo, you cannot trace your life into resurrection of life. Salamat, sabi ni Pablo, kung mayroon pang dakila na dapat kong makilala at kilalahanin si Kristo. Yung pagkaparisiyo ko, pag mamatay ko, hindi makabuhay sa akin muli yan. Yung pagkaabogado ko, kapatid, sabi niya, kung mamatay ako, hindi makabuhay muli sa akin yan. Yung pinakamagaling kong na-achieve sa mundo, pag mamatay ako, hindi makabuhay muli sa akin yan. Except Jesus Christ. Kaya sabi niya, wala na ibang excellent na nakilala ko, si Jesus Christ lang. Kasi kaya niya akong buhayin muli. Amen. Sa mundong ito, kapatid, meron pa bang pinakadakila sa buhay mo, kinikilala mo? Na kaya kang buhayin muli except Jesus Christ. Eh sabi niya, excited ako makilala pang lubos ang Panginoon. At I want you to see that verse 10. The power of His resurrection. If you want to know the power of His resurrection, you must know the intents of His suffering. Kung gusto mong makilala kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos, alamin mo kung paano siya maghirap para sa iyo. Para bang ito yung simpleng sabihin? Kung para malaman mo kung gaano katulin ang isang bato, sukatin mo kung gaano kalakas ang impact ng bagsak sa baba. Tama ba? Siguro, grabe ang taas ng lipad siguro nitong eroplano kasi ang binagsakan talagang bumaon. Tama ba? So, para malaman mo kung gaano kataas ang lipad, alamin mo kung gaano kabigat ang bagsak. Kasi kung mababa lang ang lipad, simple lang ang bagsak, hindi ganun kalakas. Pero the more na matulin, the more malakas ang bagsak. Ibig ko sabihin, kung gaano kapangyarihan ang Diyos sa kanyang resurrection, alamin mo siya kung gaano siya naghirap para abutin, bayaran ang iyong kasalanan sa kamatayan niya. Kung paano siya nag-suffer para ikaw lang ay iligtas mula sa iyong kasalanan. Sapat yan na masabi mong grabe nga makapangyarihan ang Diyos kasi kahit sa mataas na trono niya, kaya kanyang abutin sa pinakamalalim mong kalagayang makasalanan para hilahin ka at iangat sa buhay na walang hanggan. Ganon ang kanyang kapangyarihan, kapatid. Sabi niya, being made conformable. Gusto kong basahin ito, kapatid, sa ibang translation. Napakaganda po ito. Sabi rito, the only thing that I want is to know Christ. He rose to become alive again after He had died. And I want to know it in myself. How powerful is His life in me. Also, I want to know His pain as what He did on the cross of Calvary. I want to become like Him
in His death, in His suffering. Alam nyo, itong ibig sabihin ni Pablo, Panginoon, gusto ko pang lalong makilala, mamangha sa iyo kung sino ka, makapangyarihang Diyos. Pero alam mo kung saan siya magsimula, si Pablo? Para makilala kita, Panginoon, kung sino kang dakilang makapangyarihang Diyos, alamin ko kung paano ka naghirap para sa akin. So para malaman niya kung paano naghirap si Kristo sa kanya, si Paul pupunta siya doon sa lugar kung saan si Kristo maghirap. Ibig sabihin si Paul, sige Lord, kung itong paraan mag-suffer ako, magtiis ako, mag-serve sa iyo para makilala kita. Saan niya makilala si Kristo? The fellowship of His suffering. Pag sabing fellowship, hindi mo masabayan si Kristo sa kanyang pagka-Diyos. Pero kaya mo siyang simulang sabayan doon sa kanyang paghihirap. We can be partakers of His suffering. Hello? Sabi niya, kilalanin kita, Panginoon. At saan siya magkatagpo sa Diyos sa pagkilala? Doon sa suffering. Napansin nyo ba, the more kayong maglingkod sa Diyos na may mga intense na paglilingkod, the more kayong napalapit sa Panginoon. Pero tinan nyo, pawala lang kayo mag-serve. Walang kahirap-hirap ba? The more kayong napalayo sa Diyos, the more hindi mo siya nakilala sa buhay mo. Pero yung mahirap na napaglilingkod, may mga suffering, may mga intense, may mga pressures na kapatid, doon mo pa siya lalong nakilala sa buhay mo. Ilang taong ka na nagsiserve? Saan ka mas nakaka-prove na nakilala mong lubos si Kristo? Yung mga moments na sobrang hirap mag-serve. Doon mo siya lubos na nakilala. Sabi ni Pablo, yun ang paraan para makilala kita, Panginoon. Oh. Ibig sabihin, kapatid, you win Him, you witness Him, and you want Him. Gusto mo siya. To know the power of His resurrection is to know the intense of His suffering or death. Si David, Psalm 63, 1-3, sabi niya, O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. Sino na nakaranas sa inyong inuhaw? Na wala talagang mainom? Meron ba? Meron nakaranas sa inyo na turbang uhaw na natuyuan kayo rito tapos lang mahanap ng tubig? Nakaranas na kayo niyan? Ang hirap pala no, nang pag matuyuan ka parang masakal ka pala dyan. Tapos pag lumunok ang laway, walang laway. Parang kang nakalunok ng isang t-shirt na extra large, ng polo shirt. Nakaranas ako niyan throughout the day. Sa ilalim kami ng mangrove, malaki ang dagat, malalim. Namana kami ng mga crabs. Tapos ulo lang nakalabas at ilong. Tapos may baldi kaming kasama nakatali. Yung baldi nakalutang yun. Then panglagay namin ng crabs. Yung mga crabs pag mag-high tide, umaakyat sa mangroves. Kaya ang tawag sa amin mga sniper. So ulo lang nakalabas. Tapos ilong. Tapos yung ulo namin, nilalagyan namin ng yung mga dahon. Para tingin ng alimango, uy, naglalakad na halaman ah. So, gagano-gano na kami. Sa dulo nakaganon yung matulis na pana. Yan namin pinamana, kapatid. So nag-enjoy kami. Ang sarap pag may ganyan. Walang kain-kain, walang inom-inom. Nag-enjoy kami sa mga crabs, maghanap sa mga crabs, nakalambitin. So, mula alas 9, alas 10, 12 na, 1, 2, 3. Mga 3 to 4 na kapatid. Naramdaman ko na parang hindi ko na ang hirap gumalaw yung dito ko. Pag lumunok ka, parang hindi makahinga, di yung gumalaw. Nalaman ko pala na wala na palang tuyo na dito. So, yung dagat yung ininom ko. First time ko uminom na dagat, mga 3-4 na lagok na buo-buo talaga. Okay naman dagat, di ba? Malinis naman yun. Anong nalagaw ko yun? Ang sarap sa pakiramdam kasi naipsan yung dito, yung tuyo. Alam mo yung ganong pakiramdam, kapatid? Na tuyong-tuyo na, wala kang mainom, lantang-lanta ka na. Yun yung pakiramdam ni David na malayo siya sa Diyos. That's why at that time, gapang na gapang siyang hanapin talaga ang Panginoon ng presensya na malapit siya kasi kahit paano maipsan yung pagkatuyo ng kanyang pagkatao, yung kanyang kaluluwa.
Ganon ka-intense ang kanyang pangailangan sa Diyos. Ganon ka-intense ang kanyang paglulong sa Diyos na malapit siya sa Diyos. Kasi ganon katuyo ang kanyang kaluluwa pag malayo sa Diyos. Alam mo yung makaranas kang nangihina na wala sa Diyos, magandang sinyalis pa yan, di ba? At naghahanap ka, pinipilit mong gapangin, kapatid, gumagawa ng diskarte para mahanap mo ang Diyos. It's like David. He was in a dry and thirsty land where his flesh longed for water. To see what? Verse 2, to see thy power and thy glory as I have seen thee in the sanctuary. Alam mo, ang totoong kaluluwa na busog. Are you following? Alam mong kaluluwang mula sa purti kauhaw tapos nakainom ng tubig, kapatid, nawala na yung thirst, yung kaluluwang malapit sa Diyos, yung kaluluwang busog sa Diyos, yun po yung kaluluwang kayang makakita ng matinding kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Yun yung kaluluwa na nasisilayan niya ang matinding kapangyarihan ng Panginoon. Yung kaluluwa, kapatid, na na-amaze sa kapangyarihan ng Diyos. And you don't have that today if your soul is very away from God. Pero yung kaluluwang nag-asam-asam, naglulong na maging malapit sa Diyos, yun ang laging makawitness sa kapangyarihan. Yun ang laging araw-araw buhay na buhay ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Sabi, to see thy power and thy glory, which I have seen thee in the sanctuary. Kasi nung nasa sanctuary siya, kapatid, malapit siya lagi sa Diyos. Nung nasa desierto siya, makalapit sa Panginoon. Pero nilulong niya yon. Gaya nung nasa sanctuary siya, laging malapit sa Diyos, nakikita niya ang kapangyarihan, ang glory ng Diyos. You see, kapatid, sabi ni Pablo, Lord, mas lalo kong makalapit sa iyo kung dadaan ako, maging partaker ako ng iyong suffering. I want to know you more, Lord, and I will start with suffering. Can you afford to suffer for the sake of Christ? Kaya bang mag-adjust ka kung ito yung paraan, masundan, masamahan mo si Kristo? Paang paraan para maging intimate ka sa Kanya, masamahan mo siya lagi? Be partaker of His suffering. Amen. Kasi the more makilala mo siya sa Kanyang paghihirap, the more makilala mo siya sa Kanyang resurrection. The more you know Him in His suffering, in that death, suffering of death, the more you will know the power of His resurrection. Ganun ka nga, Lord, kadakila, kasi ganito ka, ganun ka naghihirap para sa amin. Minsan, hindi natin lalong maintindihan kung sino ang Diyos pag hindi natin maintindihan ang Kanyang paghihirap. Tama? Hindi mo rin siya maintindihan lalo kung gaano Kanya kamahal. Hanggat hindi mo maintindihan kung paano siya naghihirap para sa iyo. Ang ganda yung kantahan, di ba? Sino ang kumanta nito nakaraan? I want to know you. I want to know you more. May kumanta sa inyo niyan, di ba? Di ba? Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To see, to feel. Ayan. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's up within me. Oh, I want to know you more. Sana, kapatid, hindi tayo magsawang kilalanin ang Diyos. Amen. Sa ating buhay. He is the most satisfying that we long for. We should love Him more and more. We should desire to know Him more. To get closer more and more as day passes by, kapatid. Dapat maranasan natin kahit kunting inch lang naman ng pag-improve ng ating pagkilanlan sa Diyos. Pag sabing spiritual growth, yun po yung daily na changing of improvement, even inch of improvement to know Him more and more intimately. You have experienced God daily with an improvement, even just an inch, at least mayroong day to day na may pag-angat ang iyong pag-experience ng pagkilala intimately sa Kanya. It's spiritual growth. Pag day to day, wala ng inch of improvement ang pagkilala mo sa Kanya, hindi ka lumago, stagnant ka, kapatid. Are you following? Backslider ka, stagnant ka. Ang Kristiyanong nag-grow spiritual is what?
is day by day with an inch, little by little of improvement of experiencing intimate relationship with Jesus Christ. It's growing spiritually. It's telling him, Lord, I want to know you more. So number one, you win him. You witness him. You want him. It's about him. It's about his person, him. You want him more. Minsan, gusto lang nating maligtas kasi gusto nating mapalangit. Pero hindi tayo excited sa nakaupo sa trono sa langit. Nakakalungkot din naman, no? Tama ba? Alam mo, parang ano lang tayo, sakim tayo. Gusto lang natin ang langit. Pero hindi natin gusto yung may-ari ng langit. Gusto natin yung kaligtasan. Pero wala tayong gusto sa nagligtas sa atin. Gusto natin yung kaharian. Pero wala tayong gusto sa hari. Gusto natin yung blessing. Pero hindi natin gusto yung nagbigay ng blessing. Wow, it's very sad. This morning, kapatid, how excellent is God in you. Sabi ni Paul, dakila, great ang aking pagkilala sa Diyos. That's why I will win Him. I will witness Him. And I want Him day by day. I want to know Him more. Let's all bow our heads please and close our eyes. Kapatid, challenge ko sa inyo ito this morning. Habang ang salita ng Diyos ay patuloy na nangusap sa atin. Sapat ba ang sinabi mong nakilala mo talaga ang Diyos? Or kailangan mo pang mag-pray, Lord, help me to know you more. Tulungan mo ako, Lord, na makilala pa kitang lubos. Tulungan mo ako, Panginoon, na ihakbang ko ang aking paa sa pananampalataya. Though it might cause for me to suffer, though it might cause me to lose, Lord, but I will step forward by faith just to know you more, Lord. Kapatid, mayroon ka bang prayer na ganyan? You can make it here in front. Pwede tayo rito sa harapan. Pwede tayo mag-pray. Minsan lang tayo mag-altar call, kapatid. Pero gusto kong maramdaman nyo na intense ang inyong prayer sa Diyos. With all boldness, you can come here in front at mag-pray. Lord, gusto pa kitang makilala sa buhay ko. Hindi sapat itong kalagayan ko. Gusto kitang makilala, Panginoon, sa buhay ko. Come on, kapatid. Is God excellent in you? Sapat ba na ganyan lang siya sa'yo? Sapat lang ba yun? Tama na ba yun? Or, Lord, may kulang pa talaga ako. Hindi pa ganun talaga kadakila ang pagkilala ko sa'yo. Help me, Lord, today to know you more. Help me today to know you more. And Lord, despite sa mga pagkukulang ko, Lord, turuan mo ako ngayon starting today. If there are many things, Lord, na naghihinder sa halaga mo sa buhay ko, Lord, help me to choose right. Help me to lose those things just to gain you, Lord. Lord, if ever it takes for me to suffer, if ever, Lord, it takes for me to lose things, Lord, I will do it just that I may win you, Lord, today. Panginoon, salamat po. I will not stay long, kapatid, sa ating invitation. You can come here in front para magkaroon kayo ng sulim na prayer sa Diyos. And that would acknowledge yourself before God. Lord, help me to know you more. Help me, Lord, na ang pagkilala ko sa iyo ay lalo pang mag-improve, mag-increase, mag-excel pa ang aking pagkilala sa iyo. That you are the excellent God, you are a preeminent God, you are the King of Kings and Lord of Lords. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita this morning. Salamat sa patuloy niyong pangusap sa bawat isa. Panginoong Diyos, patuloy kang kumilos sa aming isipan at damdamin sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. Ipakita niyo po sa amin, Panginoon, na ang aming sitwasyon ngayon ay marami pa kaming pagkukulang sa inyo. At bigyan ko may Lord ng gabay, ng liwanag, kung anong dapat namin gagawin upang ipatutuo namin that the way we know you, Lord, is our great God. You are our excellent God. Wala nang ibang pinakadakilang kinikilala at nakilala namin sa aming buhay except Jesus Christ, our Lord.
Lord, dalangin ko po sa bawat isang nandiritong lumapit sa inyo sa panalangin. And the rest who are there, Lord, praying earnestly before you. I pray that you will continue to intervene, to talk with them, Lord. Na bago kami lalabas dito sa aming pagtitipon, Panginoon, it must be resolved in our minds. It must be resolved in our hearts na wala na bang pinakadakilang kilalanin namin sa aming buhay except you alone, Jesus Christ. And that would extend, Lord, kaya namin magsakripisyo, kaya naming mawalan, kaya naming mag-suffer, kaya namin, Lord, suungin ano yung paghihirap na pinagdaanan nyo upang maipakilala namin that you are our excellent God whom we know. Upang lalo pa naming masilayan kung gaano ka makapangyarihan kadakila sa buhay namin. Lord, help us to start even by partaking of that suffering. Kung mayroon man kayo, Lord, na pangungusap sa amin na dapat namin gawin para sa inyong pangalan, Lord, give us faith to step and obey your word, your commands. Pagpalain niyo pong bawat sa nandirito, Panginoon. Patuloy kayong mangusap sa kanila. Salamat po sa inyong mga salita. Sinasamba ka namin, Ama. Pinupuri sa pangalan mo lamang aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Pastor, sa minsan ng UPL. Bless Church. Okay, pray po natin na ating mga tithes and offering at tayo ulit manalangin. Kilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Isang privilege po na makakarinig na yung mensahe. Tulungan niyo kami ito yung apply sa aming araw-araw na pumuhay. At tulungan niyo po kami mapalakas pa ang aming faith po sa inyo at lalo na ang aming spiritual life po. I-bless niyo po ang aming pagbibigayan. Sana po mag-increase pa ang aming giving po sa inyo to our faith po sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. 2 minutes po, volunteer. Singer speaking. Kanya. The sons are sing, born in song, the trumpets are ringing up the road to on, please turn up our ear. The Lord of hosts is marching on to victory, the triumph of the righteous will appear. The body soul of Christian soldiers, the face to face is eternal reign. We are believing and born screaming, the right and wrong engaged with them. The body soul will be unaware. It's strong and in his blood of cross. He got before us, his body o'er us. We'll sing the victor song of love. The Lord is living on this early victory. The bow from his crown is his fall. His glorious name, the over the born will bring the blood of peace is mine. The body soul of Christian soldiers, the good praise is our reign. With our gleaming and golden streaming, the right is long engaged to take. The body soul blood being unaware, be strong and in his word of cross. If God before us, his wonder over us, we'll sing the victor song of love.
Okay, maraming salamat sa ating chief choir. After po ng closing prayer, proceed po tayo sa ating baptism. Tayo tumayo at pagin natin si Brother Dennis sa ating closing prayer. Tayo mo na lang. Ang manangin na sa langit ng kilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa mga mensahe, Panginoon, namin ngayon. Panginoon, hiling namin sa inyo, tulungan niyo kami mamuhay, Panginoon, na kakibat ng iyong salita sa amin. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin at pinapwede po namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may karamdaman, ikaw ay patuloy na magpagaling sa kanila. Ito po ay dalangin ng Panginoon sa pangalan ng Panginoon Jesus Christ. Proceed po tayo.